noong umaga ng January 5, 2004. Habang ilang linggo pa bago ang Chinese New Year, biglang naging mapanganib at tila nakakasakal ang atmosfera sa distrito ng Dongshipja sa Taichung City, Taiwan. Bandang 8:00 ng umaga, sa tapat ng isang residential apartment building, dose-dose ng mga pulis, reporters at mga mausisang usosero ang nagtipon sa paligid ng pinangyarihan. Sa bakanting lote sa harap ng gusali, nakahandusay ang walang buhay na katawan ng isang binata. Ang bangkay ay nababalot ng puting tela, ngunit ang dugo ay namuo at kumalat na sa semento sa ilalim nito. Ang biktima ay kinilalang si Hong Guoyang, 23 years old. Tumalon siya mula sa balkonahe ng ika-9 na palapag ng katabing gusali na siyang tumapos sa kanyang batang buhay. Agad na pinalibutan ng pulisya ang lugar at mabilis na sinimulan ang investigasyon sa kaugnay na unit ng apartment. Gayunpaman, nang itulak nila ang pinto ng apartment, wala silang ideya na ang eksenang tumatambad sa loob ay mas nakapangingilapot pa. Sa loob ng apartment ay isang bloodbath o paliguan ng dugo na walang sino man ang nakapag-akala. May kabuoang 4 na kabataan ang nakahandusay at hindi gumagalaw sa sahig na basang-basa ng dugo. Agad na kinilala ng pulisya ang mga biktima. Si Yao Yeyen, 18 anyos, Yao Xianyun, 21, ang nakatatandang kapatid ni Yenyen, Huang Yongshan, 20 years old, at Huang Wenshan, 22, ang nobyo ni Yongshan. Nang dumating ang mga pulis, tanging si Yenyen na lamang ang nagpapakita ng senyalis ng buhay, mahinang pulso at nahihirapang paghinga. Ang 3 iba pa ay tuluyan ng pumanaw. Sa lahat ng biktima, ang nakatatandang kapatid na si Xianyun ang pinakamalupit na pinaslang. Ang kanyang buong katawan ay tadtad ng saksak at malulubhang sukat. Isang nakapangingilapot na detalye ang itinala ng medical examiner. Kahit ilang oras na matapos siyang mamatay, ang kanyang balat ay mayroon pa ring goosebumps o pananayo ng balahibo. Isang matinding biological na reaksyon sa sukdulang takot bago siya malagutan ng hininga. Ang salarin na humawak ng kutsilyo upang masake rin sila ay walang iba kundi si Hong Guoyang, ang nobyo ni Yenyen, nakalulundag lang mula sa gusali. Sa mga ulat ng media, gumamit lamang sila ng 2 salita, away pag-ibig o romantic dispute, upang ilarawan ang malupit na kasong ito. Ngunit anong uri ng away pag-ibig ang magtutulak kay Guoyang na atakihin ng 4 na tao? At bakit ang pinakamalaking pinsala ay hindi natamo ng kanyang nobyang si Yenyen, kundi ng kapatid nitong si Xianyun? Si Guoyang ay ipinanganak sa Nantou County at lumipat sa Taichung City noong high school. Pagkatapos mag-aral, hindi siya nagkolehiyo at sa halip ay nagtrabaho ng maraming taon sa talyer ng kanyang tiyuhin. Nakakilala sina Guoyang at Yenyen sa pamamagitan ng kanilang mga pamilya na parehong miyembro ng isang jeep club. Sa mga group outing, naging malapit sila sa isa't isa hanggang sa maging magkasintahan noong 2001. Noong panahong iyon, nag-aaral pa sa high school si Yenyen, habang si Guoyang naman ay nagtatrabaho na. Sa kabila ng pagkakaibang ito, mabilis na lumalim ang kanilang relasyon. Nang makapasok sa universidad si Yenyen, lumipat si Guoyang sa bahay ng pamilyang Yao. Noong una ay hindi sang-ayon ang mga magulang ni Yenyen, ngunit kalaunan ay pinagbigyan din nila dahil sa pagiging malapit ng dalawa. Para sa ina ni Yenyen, tahimik si Guoyang, ngunit naniniwala siyang ang kakulangan nito sa edukasyon at maagang pagsabak sa trabaho ang naging dahilan ng mga negatibong bisyo nito. Wala siyang interes na paunlarin ng sarili. Inuubos ang oras sa talyer at nahuhumaling sa karera ng motor. Bukod pa rito,
nakikisalamuha rin siya sa mga taong may kaduda-dudang pagkatao. Mas nakakabahala ang kanyang unstable temper o hindi matatag na pag-uugali. Sa tuwing nag-aaway sila ni Yenyen, kahit sa maliit na bagay, nawawalan siya ng kontrol, sumisigaw at naninira ng mga gamit. Dahil nakatira siya sa poder ng pamilya, madalas kailangang mamagitan ng mga magulang ni Yenyen. Paulit-ulit itong nangyayari at unti-unting nagdulot ng tensyon sa buong sambahayan. Sa paglipas ng panahon, lalong naging maila pa ang pamilyang Yao sa kanya. Ang nakatatandang kapatid na si Xianyun at ang kanilang mga magulang ay hayagang nagpakita ng hindi pagsang-ayon at pinayuhan si Yenyen na makipaghiwalay na. Gayunpaman, kahit madalas mag-aaway ang magkasintahan, mabilis din silang nagbabati. Dahil sa trato ng pamilya, naramdaman ni Go Woyang na kinukutya siya at hindi tinatanggap. Noong 2003, isang matinding away ang naganap sa pagitan nila ni Yenyen na narinig hanggang sa mga kapitbahay. Sa gitna ng gulo, napag-usapan nila ang pagkikipaghiwalay. Namagitan ang mga magulang ni Yenyen at nagbabala na kung magpapatuloy ang ganitong ugali, puwersahan silang paghihiwalayin. Dito na nawalan ng kontrol si Go Woyang at binitawan ang mga katagang, kapag naghiwalay tayo, papatayin ko ang buong pamilya niyo. Nagkulat at natakot ang mga magulang ni Yenyen. Sa halip na palalain ang gulo, sinubukan nilang paamuhin si Go Woyang. Pagkatapos nito, nagpaliwanag ang binata na natatakot lang siyang mawala ang kanyang unang seryosong relasyon at nasabi lang iyon dahil sa galit. Nangako siyang magbabago at kukontrolin ang kanyang init ng ulo. Matapos ang insidenteng iyon, tila nagbago si Go Woyang. Lumayo siya sa mga masasamang impluwensya, mas naging seryoso sa talyer at naging mas maalaga at mapagpasensya kay Yenyen. Naniniwala siyang ang mga kilos na ito ay patunay ng kaniyang katapatan sa relasyon. Noong panahong iyon, 19 anyos lamang si Yenyen. Nag-aalala ang kanyang mga magulang na naaapektuhan ng kanyang relasyon ang kanyang pag-aaral at kinabukasan. Pinayuhan nila siyang mag-focus sa edukasyon, ngunit hindi ito sineryoso ni Yenyen. Samantala, ang nakatatandang kapatid na si Xianyun ay meron ding karelasyon. Hindi gusto ng mga magulang na maging masyadong malalim ang ugnayan ng dalawang anak sa kani-kanilang mga partner bago ang kasal. Dahil dito, pinilit ng mga magulang ang dalawang magkapatid na umalis ng bahay at pinutol ang suportang pinansyal sa kanila. Napilitang mamuhay ng mag-isa sina Yenyen at Xianyun. Naging mahirap ang transisyong ito, lalo na para kay Yenyen na may dependent personality o labis na pagdidepende sa iba. Nahirapan siyang pagsabayin ang trabaho at pag-aaral para pambayad ng renta at naramdaman niyang tila pinabayaan na siya. Sa mga sandaling ito, sina Xianyun at Go Woyang ang naging sandigan ni Yenyen. Ngunit ang sitwasyong ito ang lalong nagbaon sa kanya sa isang masalimuot na sitwasyon. Si Yenyen ang bunsong anak, kilala sa pagiging masunurin at palaasa sa pamilya. Samantala, si Xianyun ay palakaibigan at matapang magdesisyon. Nang bumukod sila, kinuha ni Xianyun ang responsibilidad na protektahan ng kapatid. Madalas siyang nagdedesisyon para kay Yenyen nang hindi ito kinukonsulta dahil naniniwala siyang ito ang tama. Sa madaling salita, tumayo si Xianyun bilang magulang na kumukontrol sa halos lahat ng aspeto ng buhay ni Yenyen. Matapos bumukod, naghahati sa upa sa apartment sina Yenyen at Xianyun upang makatipid. Inimbitahan din ni Xianyun ang kanyang matalik na kaibigan na si Wenxian na tumira kasama nila. Nanatiling si Xianyun ang sentrong figura sa bahay at siya ang nagpapatakbo ng halos lahat ng responsibilidad. Dahil sa kanyang trabaho,
hindi nakatira sa kanila si Go Woyang at bumibisita lamang tuwing katapusan ng linggo. Sa mga pagbisitang ito, madalas niyang nararamdaman na hindi siya katanggap-tanggap. Maging si Wenshan, na halos hindi niya kilala, ay tila hindi rin pala kaibigan sa kanya. Kalaunan ay naintindihan ni Go Woyang ang pinagmulan ng tensyong ito. Noon pa man ay ayaw na sa kanya ni Shanyon para sa kapatid nito. Naniniwala si Shanyon na hindi karapat-dapat si Go Woyang para kay Yenyen. Para sa kanya, ang lalaki ay kulang sa edukasyon, karaniwan lang ang itsura at may mabilis na pag-init ng ulo. Kumbinsido siya na walang magiging matatag na kinabukasan si Yenyen sa piling nito. Sa paglipas ng 6 na buwan, tila nagkatotoo ang mga pangamba ni Shanyon nang bumalik si Go Woyang sa dati niyang kawi, kawalan ng ambisyon, pagiging bugnutin at hindi matatag na emosyon. Ito ang lalong nagpatibay sa desisyon ni Shanyon na paghiwalayin ng dalawa. Paulit-ulit na pinapayuhan ni Shanyon si Yenyen na makipaghiwalay na, sa katwirang makakahanap pa ito ng mas mabuting partner, iyong may pinag-aralan, matatag ang buhay at maalaka. Gayunpaman, nanatiling indecisive o hindi makapagdesisyon si Yenyen. Hindi niya kinukontra ang panghihimasok ng kanyang ate, pero hindi rin siya nakikipaghiwalay kay Go Woyang. Iniiwasan niyang gumawa ng malinaw na pagpili at pinanatili ang dalawang relasyon nang hindi kumikiling sa kahit kanino. Lalong naramdaman ni Go Woyang ang puot ni Shanyon. Sa tuwing magkakaharap sila, malinaw ang panlalamig at panghahamak ng babae. Sinimulan nitong tingnan ang kanilang relasyon bilang isang labanan para sa kontrol kay Yenyen. Naniwala siya na sinusubukan ni Shanyon na diktahan ang kapatid at sirahan ang kanilang relasyon. Lalong lumala ang tensyon dahil sa usapin sa pera. Matapos silang itakwil ng kanilang mga magulang, nahirapan si Yenyen sa pagbayad ng renta at humingi ng tulong kay Go Woyang. Tumanggi ang lalaki na magbigay agad ng pera, sa paniniwalang kailangang matuto ni Yenyen ng disiplina sa pera at tumayo sa sariling mga paa nito. Kalaunan sa isang pagtitipon, hayagang binuksan ni Shanyon ang usapin. Iminungkahi niya na dahil madalas namang doon natutulog si Go Woyang, dapat ay makihati rin ito sa renta. Sa harapan ng maraming tao, hindi tumanggi si Go Woyang at sinabing pag-uusapan nila ito sa ibang pagkakataon. Ngunit nang dumating ang singilan, pinaalalahanan siya ni Shanyon at Yenyen. Kahit naiilang, binanggit ito ni Yenyen sa kanya. Nagalit si Go Woyang lalo na kay Shanyon. Katuwiran niya, sumang-ayon lang siya noong una para hindi mapahiya sa harap ng ibang tao. Ngunit hindi iyon isang seryosong pangako. Iginiit niya na ang paminsan-minsang pagbisita ay hindi sapat na dahilan para pagbayarin siya ng renta. Para kay Shanyon, isa itong irresponsableng pag-uukali. Mula sa kanyang pananaw, nangako ang lalaki sa harap ng iba at ngayon ay bumabaligtad. Lalo siyang nayamot kay Go Woyang at dito na sumabog ang matinding pag-aaway. Direktang sinabihan ni Shanyon si Go Woyang na kung hindi ito mag-aambag sa renta, dapat na itong tumigil sa pagbisita. Hiniling din niya na ibalik na ang susi ng apartment. Nakaramdam ng matinding insulto si Go Woyang at tumanggi. Para sa kanya, ang hiling na ito ay isang paraan upang tuluyan silang ilayo at burahin sa buhay ni Yenyen. Natapos ang pag-aaway nang walang naging kasunduan dahil parehong ayaw magpatalo ng magkabilang panig. Sa gitna ng kapaligiran ito, naiwan si Yenyen na napapaligiran ng kanyang kapatid at ang mga kaibigan na lahat ay tutol sa kanyang relasyon kay Go Woyang. Sa bawat pagbisita ni Go Woyang kay Yenyen, naging mabigat ang kanyang pakiramdam. Ang mapanuring mga mata at tensyon sa loob ng bahay ay nagpahirap sa kanya. Sa harapan ng kanyang ate, nananatiling tahimik si Yenyen at hindi man lang siya maipagtanggol
dahilan upang lalong makaramdam ng pag-iisa si Go Woyang. Napansin din niya ang panlalamig ni Yen Yen. Sa takot na tuluyang mawala ang relasyon, naging mas mapagpilit at seloso si Go Woyang. Kahit ang simpleng pagkikipag-usap ni Yen Yen sa mga kaklaseng lalaki ay nagdulot sa kanya ng pagkapalisa. Sinubukan niyang kontrolin ng nobya upang makipagkompetensya sa impluwensya ni Shanyon na itinuturing niyang mortal na kaaway. Si Yen Yen ay naipit sa gitna. Sanay sumunod sa ate, hindi niya magawang kontrahin si Shanyon. Ngunit takot din siya sa tumitinding presyon ni Go Woyang. Dahil dito, pinili niyang umiwas sa desisyon na lalong nagpatagal sa hidwaan. Noong simula ng 2004, nagpunta si Go Woyang sa apartment. Ngunit natuklasan niyang pinalitan na ang kandado. Hindi na gumagana ang kanyang susi at walang sumasagot sa kanyang mga katok. Nalaman niyang sina Shonyan at Wenshan ang nagpalit ng lock nang hindi siya sinasabihan. Dahil walang matuluyan, natulog siya sa talyer ng may mabigat na loob at matinding hinanakit. Noong January 4, kinausap niya si Yen Yen. Humantong ito sa isang matinding pag-aaway kung saan pinal na nakipaghiwalay si Yen Yen. Sa gabing iyon, dinala si Go Woyang sa emergency room dahil sa matinding sakit ng tiyan. Doon habang mag-isa at pagod ang isip, tumawag siya sa isang kaibigan at sinabing pakiramdam niya ay nawala na sa kanya ang lahat. Samantala sa apartment, magkakasama sina Yen Yen, Shanyon, Wenshan at ang nobyo nitong si Yongshan. Kahit nakakaramdam nang hindi maipaliwanag na kaba si Yen Yen, siniguro niyang nakakandado ang pinto bago matulog. Bandang 1:00 ng madaling araw noong January 5, isang malakas na kalabog ang narinig. Sinipa ni Go Woyang ang pinto. Lasing, magulo ang buhok at nanlilisik ang mga matang may hawak na 2 matatalim na kutsilyo. Walang babala siyang sumugod kay Shanyon, ang taong pinakakinamumuhian niya. Sa gitna ng panganib, hinarang ni Shanyon ang kanyang mga kamay. Hindi para iligtas ang sarili, kundi para bigyang pagkakataon si Yen Yen na makatawag ng tulong gamit ang teleponong ibinato niya rito. Mabilis na bumagsak si Shanyon. Sunod na inatake ni Go Woyang si Yen Yen. Nang magising ang magkasintahang Wenshan at Yongshan dahil sa sigawan, sinubukan nilang tumulong. Ngunit sila rin ay pinagtataga ni Go Woyang. Matapos mapabagsak ang magkasintahan, dinala sila ni Go Woyang sa kabilang kwarto upang balikan si Shanyon. Dahil si Shanyon ang itinuturing niyang hadlang sa kanilang pag-iibigan, hindi niya ito pinatayakad. Sa loob ng 6 na oras, mula 1:00 ng madaling araw hanggang 7:00 ng umaga, dumanas si Shanyon ng brutal na pagpapahirap. Ayon sa medical examiner, ang mga goosebumps sa balat ni Shanyon ay patunay na ang kanyang nervous system ay paralisado na sa tindi ng takot at sakit bago siya pumanaw. Matapos ang malagim na gawaing iyon, pinagmasdan ni Go Woyang ang kanyang masterpiece. Ngunit ang kasiyahang naramdaman niya ay napalitan ng kawalan. Naisip niya ang kanyang buhay at ang nasirang relasyon kay Yen Yen. Dahil dito, nagsulat siya ng isang suicide note. Bandang 7:00 ng umaga, nagkamali si Yen Yen. Nakatali ang kanyang mga kamay at may tape ang kanyang bibig. Sa tabi niya, wala ng buhay ang kanyang ate. Narinig niya ang mahinang daing ni Wenshan sa kabilang silid na nagsasabing ang lamig. Ang huling tawag na iyon para sa saklolo, ang naghatid ng kamatayan. Narinig ito ni Go Woyang. Lumapit sa kanila, kinumutan sila at nang walang pag-aalinlangan ay muling pinagsasaksak sina Wenshan at Yongshan upang tuluyan ng patahimikin. Sa tindi ng takot ay hindi nangahas si Yen Yen na gumawa ng anumang ingay. Palihim niyang kinuha ang itinagong telepono at nagpadala ng mensahe sa kanyang ama na may 2 salita lamang, "Save life."
Bandang 7:30 ng umaga, natanggap ng kanyang mga magulang ang mensahe. Nakaramdam sila ng panganib at agad na nagtungo sa apartment. Ang kanyang kaklase na si Huang Rinwei ay nakatanggap din ng mensahe at unang dumating sa lugar. 2 beses siyang nagdoorbell bago binuksan ni Kuo Yang ang pinto. Nagsinungaling ang suspect at sinabing pumasok na sa trabaho si Yen Yen bago mabilis na isinara muli ang pinto. Dahil dito, naghinala si Huang Rinwei. Naalala niyang nabanggit noon ni Yen Yen ang hilig ng nobyo nito sa mga kutsilyo. Kaya agad siyang humingi ng tulong sa mga security ng gusali. Sa oras ding iyon, dumating ang ama ni Yen Yen at nakatagpo si Huang Rinwei. Umakyat siya at kumatok, ngunit walang sumasagot. Nang mapagtantong nakakandado ang pinto mula sa loob, humingi rin siya ng saklolo. Dumating din ang nobyo ni Shanyon. Ilang sandali lang ang nakalipas. Habang sinusubukan nilang pumasok, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas. Tumalon si Guo Yang mula sa balkonahe ng 9 na palapag at agad binawian ng buhay. Na-recover ng mga pulis ang isang suicide note na pinaniniwala ang isinulat matapos ang pag-atake. Sa liham, humingi ng tawad si Guo Yang sa kanyang mga magulang at kay Yen Yen. Isinulat niya na hindi niya kayang tanggapin ang pagkabigo ng kanilang relasyon. Nagpahayag din siya ng mapang-angking kaisipan. Kung hindi mapupunta sa kanya si Yen Yen, hindi ito mapupunta sa kahit sino. Inamin niyang naging manhid na siya at hindi na kayang harapin ang kanyang mga ginawa. Matapos ang malagim na pananaksak sa loob ng apartment, lumabas siya sa balkonahe at winakasan ang sariling buhay. Sa lahat ng inatake, tanging si Yen Yen lamang ang nakaligtas. Nagtamo siya ng malalang sugat sa leeg at dinala sa ospital sa kritikal na kondisyon. Dahil sa tindi ng pisikal na pinsala at psikolohikal na trauma, nakoma siya ng ilang panahon. Sa tulong ng gamutan at pag-aaruga ng kanyang pamilya, kalaunan ay nagkamali siya at unti-unting gumaling. Ang kasong ito ay nagpakita na ng mga warning signs bago pa man ang trahedya. Si Guo Yang ay may kasaysayan ng pagiging emosyonal na hindi matatag at sobrang possessive. Sinubukan ni Shanyon na protektahan ang kanyang kapatid at ilayo ito sa relasyon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Si Yen Yen naman sa kabila ng gulo ay hindi nagawang tapusin ng tuluyan ang relasyon at piniling umiwas na lamang. Ang matagal at hindi na-resolbang hidwaan, pati na ang kawalan ng malinaw na hangganan, ang nagbigay daan upang lumala ang sitwasyon. Kaya naman ang nakakapangilabot na trahedyang ito ay hindi kailanman nakabase sa dumanak na dugo noong gabing iyon, kundi sa isang relasyong dapat ay matagal nang tinuldukan pero nanatiling malabo at pilit na ipinagpatuloy ng walang resolusyon na humantong sa isang madugong katapusan. Shoutout po kina Nini Habasa from Cubao, Shinonaga Evelyn, Rose Maribiagtan, Gina Canonero from Saudi Arabia, kay Jocelyn Royla from Singapore, Ariel Cunanan, kay Mila Dakiwag from Cagayan Valley, kay Dapia from Hong Kong, kay Richin Brillo, kay Irene Muta from North Cotabato, at kay Blue Lilac. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!